Dahil nga sa magkasunod na nahuli or naharang na mga undeclared foreign currency sa dalawang pasahero na nung nakaraan ay higit or katumbas ng 16 million pesos ang nahuling foreign currency. Ngayon, bumuo ng team ang Bureau of Customs na may K9 unit na may kakayahang makaamoy ng pera or ng cash. Mula rito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, nagbuo na ng team ang Bureau of Customs para sa pagtutok sa mga pasahero na papalabas o papasok ng Pilipinas na may mga dalang foreign currency o mga pera o cash money na hindi idinideklara. Dahil dito, isang kasunduan sa pagitan ng Bureau of Customs at ng Philippine Coast Guard ay isang team ang binuo ang K9 upang siyang tututok o magbibigay ng pagsiyasat sa mga pasahero na may dala ng mga cash money na hindi dinideklara sa pamagitan ng pag-amoy sa mga bagahe. Ang K9 o asong ito ay train para sa pag-amoy lang ng mga cash na posibleng mag-smuggled o hindi idideklara sa Bureau of Customs o posibleng ipusilit palabas ng Pilipinas na hindi nagbabayad o tinatakasan ang tamang pagbayad ng buwis. May kababayan naman tayo ng tatanong na kapag may pera daw ba or malaking pera sa kanyang bank account, kailangan pa daw ba itong i-declare kapag uuwi sa Pilipinas or pupunta sa ibang bansa? Ang sagot guys, kapag ang pera nyo ay nasa bank account nyo, gaano man ito kalaki or milyones, ay hindi nyo na yan kailangang i-declare. Ang tinutukoy lang na kailangan i-declare ay ang mga cash on hand. So kapag above or lampas 10,000 US dollar kapag foreign currency at lampas 50,000 pesos naman kapag Philippine peso, ay required nyo ito or kailangan nyo itong i-declare. Ngunit kung ang pera na dala nyo or cash on hand nyo ay below 10,000 US dollar kapag foreign currency at below 50,000 pesos naman kapag Philippine peso, ay hindi nyo na ito kailangang i-declare. At sa mga hindi naman nakapanood ng nahuli or naharang sa NAIA na undeclared foreign currency, eto yun guys. Pasahero sa NAIA nahulihan ng hindi idineklarang mahigit 273,000 US dollar o katumbas ng 16 million pesos. Hindi idineklarang 273,905 US dollar o katumbas ng mahigit 16 million pesos ng isang pasahero ang nahuli sa isang screener sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 nitong nakaraang araw. Ayon sa Office for Transportation Security OTS, napansin ng X-ray operator ang isang kahina-hina lang imahe sa X-ray monitor habang ginagawa ang regular na security screening sa baggage makeup area. Agad na pinatawag ang pasaherong patungong Hong Kong upang personal na masaksihan ang manual inspection ng kanyang bagahe. Sa pagsisiyasat na diskubre ang mga bungkos ng pera, paalaala ng OTS na ang mga biyahero ay kailangan magdeklara ng foreign currency na higit sa 10,000 US dollar at Philippine peso na higit sa 50,000 pesos. BOC o Bureau of Customs nakapag-intercept actually dalawang magkasunod na araw, a total of 24.2 million na undeclared foreign currency. Bakit to nangyari ho ito? Kasi yung unang araw daw, January 22, Filipino yung may dala. Worth $272,000 just by way of background lang para sa mga nakikinig. Tapos next day, isang Japanese passenger naman carrying 43,710 or total of 8.3 million pesos na sabat ho ito ng BOC, so a total of 24.2. So ano ho ba ang update tungkol dito, GM? Unang-una po, yung nabanggit yung una, yung January 22 ng umaga, na intercept po isang pasahero papuntang Hong Kong, no? Nakitaan po doon kanyang check-in bag, no, sa X-ray, na may laman po na 273,905 US dollars po. Papuntang Hong Kong. Amounting to about 16.1 million approximately po. Okay. Tapos pangalawa po,
Oh. Meron din po nakitaan din na Japanese. Tama po kayo, yung binanggit ko. The Japanese. following day, Oo. the Japanese passenger nahulian po ng actually mga $43,710 US dollars. Pero ang dalawang currency po yung bitbit niya. Yen. Meron Japanese siyang hawak na 15,040,000 yen at saka almost 62,000 pesos amounting to about 8.3 million pesos po. Kaya nga. Dalawang insidente po yun. Sa Terminal 3, tama? Terminal GM? 3 po yun. Pareho? Terminal Pareho? 3. Pareho pong Terminal 3. Bakit, is this related? O paano, bakit magkasabay na araw tapos ganyan kalaki? Di ba, hindi, bihira naman yung nagkakaroon ng pagsasabat ng mga ganyan, mga foreign currency na ganyan kalalaki? Oo. Well, hindi po natin masasabi kasi alam ko po nung last time na natanong ko po yan na nangyari under investigation pa, particularly po kung saan nanggaling yung pera, saan papunta at hawak po ng customs custody po kasi nung na-intercept po yan na nakita sa check-in bag, akala po siguro ng pasahero hindi makikita sa baba po sa tinatawag natin baggage makeup area, meron po mga naka-assign dyan na taga-Office of Transport Security na nagtitingin sa mga bagahe. So nakita po yun, hinanap po yung may-ari ng pasahero kasama po ang customs at saka ABSECOM. Tinignan po nila, nahanap nila binuksan po yung maleta at nakitaan ng ganong kalaking halaga. Ano ho ba ang reason? Po ng Ano kasi normally once a traveler, 'di ba, nagta-travel, talagang meron naman talagang limit di ba, ang pagdadala ho ng pera. Pero ano ho ba ang reason when they were intercepted? Ano ho sinabi nitong mga nagdala ng pera? Hindi ko po hindi namin po nalaman na kasi pag under investigation po ng customs, hindi po kami nakikialam na. Sapagkat bawal po yun. Ang bitbit, ang allowable ho under the Customs Tariff Act at saka BSP rule natin ay kung $10,000 beyond that, yun ang allowed. Kailangan Opo. At saka 50,000 pesos. Yun po allowed. Kaso pag ganyan pong sobra at lalo na po hindi naman dineklara, lalo po na suspicion mo yan na titignan po nila. Pero itong Pinoy na nahuli ninyo noong January 22, bound for Hong Kong lang to di ba? Nagdala ng ganyang kalaking halaga? Oo. Opo. 15 million? Bound for Hong Kong po yan. At saka in US currency po yan. $273,000. Oo. Opo. $1 po yun na amounting to 16.1 million ang estimate po nila. Pero GM, sige po, go ahead, sorry. Well, anyway, ano po yan, mahigpit po ang ating mga extra operators, lalo na po, nandiyan din nakabantay palagi ang customs, sapagkat pinagbabawal po, lalo na yung pagdalabas ng mga illegal ng ganyan kalalaking halaga. So, hindi naman dapat yan, kung legal naman po yan, dapat sinasabi nyo na sa tama, okay nga, why they are carrying. Kaya nga gusto ko malaman anong reason. At saka, nung nakita ba ito mga pera, were they actually nakaseal mismo? Or talagang lantad na lantad yung mga currency? Hindi, nakabalot po yan. Nakabalot yung isa pong nakita, nakabalot po ng gusto. Para kala nila hindi makikita sa X-ray. Yung isa nakalagay may parang bag na green pero nakikita pa rin mo yan sa X-ray yan. Lulutan po yan. So, pag nagduda na po yung X-ray operator sa baba, tatawag na po agad yan at lalapit na po agad ng customs na pupunta at tatawagin po yung may-ari at hanapin. At sa harap po ng may-ari ay bubuksan po nila, marami pong naka-witness dyan. At bibilangin po yung halaga at tatanungin sa isa subject for investigation po. Pero for now, GM, are you at liberty to pangalanan nyo yung Pinoy at saka yung Japanese? Hindi pa pwede. Hindi pwede po hindi pwede. Pag nasa akin yung pangalan, lalo na yung Pinoy, nasa akin po, pati identification niya. Ano ba to? Government official? Mukhang hindi naman po private, individual? Isang tao lang po. May mga balita po kami na may nagbaback up na dalawang babae pero that was subject to further clarification kasi parang may dalawang babae nag-accompany doon sa unang lalaki. Kasama sa trip? Dalawang babae? Hindi po yun nga ginusto namin kung kasama ba o kasabwat. Pero may nagatid po may nagatid sa kanya. Sinusunod. Kaya
tinignan po nila pati mga CCTV, nag-rewind po lahat, naka-tape naman po yan eh. Bata pa So, ho? Bata pa? Oo. Baka negosyante? Give and take, give and take mga 30 Bata pa? plus years old. Opo. So when he was Sa akin yung pictures. when he was interrogated, hindi niya ba sinabi for what purpose was the money being carried? Malamang hindi ko na Business, po nalaman. Oo. On our end, na-report na po sa amin. Basta may nauhuli po din report pero we don't even more go into details sapagkat naka-close dome mo yan. Investigation na po yan. Kaya hindi kami pwedeng makialam po yan. Anyway, nandyan na po ang law enforcement. So, Okay. sila na po ang nakakaalam BOC. yan. Oo. Pero they are now facing charges, di ba? Tama ba? Yung anti-money Yes, laundering? Oo. Tama Yes, ba? sir. If they, tama po kayo doon, Nani. Pag hindi po na-prove na sa illegal na nangyari yun, marami pong charges yan, makaharap niya. Kasi pero kung na-prove na muna, pero pangalan kung na-prove na po yan ng legal yan, dapat i-declare naman po yan eh. Okay. Sinasabi mo kung saan papunta, saan galing. Oo. Yun. Pero, kaso pag dinasagot po yan, talagang illegal po yan. Okay, kung illegal yan, automatically talagang confiscated na yan ng gobyerno. Hindi na mapapasa Yes, sir. kanila yan kahit i-justify pa Yes. nila kung anong purpose nun. Di ba? Oo. Yes, sir. Yes, sir. Tama po Oo. kayo doon, Danny. Okay, pero ibig sabihin, hindi naman sila i-detain, no? For that? Hindi naman. Well, depende na po yan kung inquest po yan dahil labag na po sa batas yan. Okay. Nasa post-op na po yan at sa BSP kung tutuluyan nila at saka yung Sige. anti-money laundering law natin. Okay. So nasa kanila na po yung decision. Basta ang responsibilidad po ng ating airport ay yung screeners po natin ay nakitaan, nahuli. At ang customs naman po ay kasama dyan. Pati na po yung ating Office of Transport Security. Okay. Kaya Sige. hindi na po kami pwedeng makialam dun sa actual investigation. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.